Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father for He has blessed us with so much. Ano ba yung mga blessings ng Almighty Father? Ang blessing ni Almighty Father sa atin, siya ang ating inheritance, tayo ang kanyang inheritance, and we were created in His image and likeness. Yun, napakalaking blessing na sa atin. And also, ang blessing pa sa atin ni Almighty Father, kaya we are blessed, is because of Jesus Christ. We have a Savior. We have a friend who is willing to share His gloriousness to us. Nagpasalamat tayo sa tatay natin. Nagpasalamat tayo kay Jesus Christ. Because we are blessed with so much more. Nakikita natin yon dahil titingin tayo sa paligid natin. Hindi lang dahil sa main acquired ka ng mga earthly possessions or material gains, kaya mo sasabihin na blessed ka, kasi hindi yun ang totoo na treasure. Ang real treasure natin, yung tatay natin, at saka si Jesus Christ, yung totoo nagmamahal sa atin, nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga. So kung sa tingin mo na wala nagpapahalaga sa'yo, meron, si Almighty Father. At saka si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay para ma-save tayo, makilala natin yung Father natin, yung Creator natin. Last time, we read yung itong kay Nehemiah chapter 4. So binabanggit dito yung mga pangalan ng mga tao na nagtulong-tulong para i-rebuild ang wall ng Jerusalem, pati na rin yung mga iba pang mga cities or district sa Judah, yung mga bahay doon. Nagtulong-tulong. Kahit hindi yon ang kanilang expertise na trabaho, hindi sila metalsmiths, hindi sila carpenter, sama-sama sila. Kahit mga babae, tumutulong. Wala sa kanila kung sino yung nasa mataas na posisyon, dahil lahat sila pantay-pantay. At ang nanguna sa kanila, si Almighty Father, inatasan ni Almighty Father si Nehemiah, isang cupbearer na napakalayo pa, galing pa ng Persian Kingdom. Pinadala ni Almighty Father to rebuild the wall. Saka pa ngayon nag-gather yung mga Jew para magtrabaho. Repair nila yung mga dapat na i-repair or ayusin at linisin. Iba-iba sila ng role. No? Or mga gawain. Pero they work as one. Kahit na iba-iba sila ng gawain, iba-iba sila na lang nire-repair. Pagkatapos ng pagre-repair nila sa ship gate, iba naman ang magtutuloy ng trabaho sa ship gate. Pero hindi yun ang expertise nila, no? At hindi sila iniwan ni Almighty Father. May mga tao na nangungutya sa kanila, pero baliwala sa kanila yon. Hindi maalis dito sa mundo, may mga tao na aayaw sa'yo sa mga ginagawa mo. Pero tuloy lang tayo. Tuloy lang ng paggawa, dahil pag si Almighty Father ang kasama natin, walang makakapag
hinto. Dahil si Almighty Father ang kasama natin. Siya ang Creator. Powerful. Almighty Father, Yahweh. So dito natututong magpakumbaba yung mga tao. Dahil lahat sila sama-sama. So dito na tayo sa Nehemiah chapter 4. But it so happened, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, that he was furious and very indignant and mocked the Jews. Dito sa Nehemiah chapter 3, nabanggit na rin si Sanballat, si Tobias, tsaka si Geshem, no? Na pinagtatawanan nila ang mga Jews dahil nga nag-rebuild ng wall. Inaayos nila ang kanilang lupain. Itong si Sanballat, si Tobias, tsaka si Geshem, nakapalibot yung sila sa Judah. Nasa ibang sila, ibang lahi nila. Hindi sila Jew, pero yung places nila nakapalibot. So nakikita nila na yung Judah nagsasama-sama yung mga tao to rebuild their province. Ngayon itong si Sanballat, naiinggit, si Geshem, tsaka si Tobias. So ito si Sanballat, he was very indignant. Parang nagngingit-ngit sa galit, fuming, no? Enraged or infuriated. Kaya ang ginawa niya, he mocked the Jews, nire-ridicule niya or minamaliit niya, tinutokso niya yung mga Jew. Verse 2, and he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, so ito si Sanballat, gusto niyang gumawa ng gulo. Pag ang isang tao gumagawa ng gulo, kay Almighty Father ba yun? O hindi? Siyempre, hindi yun kay Almighty Father dahil si Almighty Father gusto niya ng peace, no? Pag ang isang tao nang gugulo, hindi siya peaceful person, hindi siya kay Almighty Father. Kung gusto niyang mag-aklas, mag-rebel, or magra-rally, hindi yun kay Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, peaceful living. Hindi rebellious. Ayaw ni Almighty Father ng rebelde. Kaya sa government, kahit masama ang government, hindi tayo magrebelde. Dahil ibibigay natin lahat ng power kay Almighty Father. Kasi on our own, magrebelde tayo. Anong magagawa natin? Wala tayong magagawa. Hindi gusto ni Almighty Father na magrebelde ang mga tao. Si Almighty Father nagdedesisyon ng lahat ng bagay kung bakit nangyayari. Mga pangit man na events o hindi, inaalaw ni Almighty Father to teach us. Hindi nakikita ng tao yun. Hindi tanggap kasi ng tao na may pagkukulang sila. Kaya hindi nila makita. Dahil ang nakikita lang nila, tama sila. Sila ang nasa, they are for the truth. Pero hindi nila nakikita yung puso nila, yung sarili nila, yung iba pang mga aspeto ng buhay. Kaya ang tingin nila sa sarili nila ay tama ang ginagawa nila. Ang mga taong ganon, arrogant, boastful, prideful, ayaw ni Almighty Father ng mga prideful people. Kaya itong si Sanballat, mayabang to. Gusto niyang magkagulo. At naninira siya ng mga salita. Anong sabi niya?
And he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, "What are these feeble Jews doing?" Ano to, napaka-pathetic naman to mga Jews na to, kung ano-anong ginagawa sa buhay. Ibig sabihin silang feeble, weak, pathetic, or stupid. Sabi ni, dagdag pa ni Sanballat, will they fortify themselves? Papalakasin ba nila ang kanilang sarili? I-reinforce ba nila yung kanilang lugar? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Isang araw ba makukompleto nila yan? May mga ganong klaseng tao, di ba? Will they revive the stones from the heaps of rubbish, stones that are burned? Anong gagawin na sa mga bato? Iipunin ba nila? Tapos, yung bal ulit ang gagamitin nila para mag-rebuild ng wall? Yung bato na yun, nasunog na. Kasi ang bato, nasunog na, mahina na yung bato na yun. Kaya, nagtatanong siya, will they revive the stones from the heaps of rubbish, stones that are burned? So, ano ngayon ang problema nitong si Sanballat? Hindi naman siya ginugulo, di ba? Hindi naman siya ginugulo ng mga gumagawa ng ng Judah, nagre-rebuild ng wall. Hindi naman siya ginugulo, pero ba't siya nakikisali, no? Ganun na yung makisali, makisausa, makigulo. Sinong naghahari sa mga tao na gusto ng gulo? Verse 3. Now, Tobiah the Ammonite was beside him. Dabarkad sila ni Tobiah at itong si Sanballat. So, si Tobiah isang Ammonite, no? At saka itong si Sanballat isang horror name. So, pag isa kang horror name, or Horonite, galing ka sa horror name, na Moab. So, magkamag-anak yung Moab, di ba? Tsaka Ammonite. Pareho ng, di ba si Lot? Anak niya sa panganay niya, Moab. Anak niya sa pangalawa niya, Ammon. So, magkamag-anak, di ba? Pero hindi sila galing kay Abraham. Kasi galing sila kay Lot. Kamag-anak lang ni Abraham, si Lot. Pamangkin ni Abraham, si Lot. Background lang yung Ammon ngayon, yung Ammonite ngayon, or yung lugar ng Moab and Ammonites na napunta kay Lot, lugar na yon ng Jordan sa ngayon. Kaya di ba ang capital ba ng Jordan, Amman? O, galing sa word Ammonite, Ammon, or Amman. So, magkakamag-anak. And then, yung Edom, yun naman yung Arab nations. Alam niyo na yan, si Esau. And then, yung Palestine, Philistine, na Palestine ngayon. So, nakita nyo nakapaligid sa Judah, yung mga lugar na yon. Up to now. At ang nakalaban ni Samson, mga Philistine. So kung sa ngayon, mga Palestine. At nakalaban din ni David si Goliath na isang Philistine or Palestine. So simula pa noon, kalaban na talaga ng Israel ang Philistine or Palestine. Inalaw ni Almighty Father yon. Bakit? May mga matitigas na ulo pa rin kasi na mga Israelites or Israeli. Kaya hanggang ngayon, hindi nila masakop or matalo yung lugar na Palestine kahit maliit lang na lugar. So, balik tayo dito ngayon, Verse 3 of Nehemiah chapter 4. Now Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, whatever they build, if even a fox goes up on it, he will break down their stone wall.
Kung ano man ang itayo nila, sabi ni Tobia, naninira, no? Na dagdag panira to si Tobia, na kung merong fox na umakyat doon sa kanang itinatayo, masisira yon. Fox lang yun, pero masisira ng fox yun. Kasi nga mahina ang kanilang gagawin na wall. Yun ang ibig sabihin ni Tobia. Dito sa verse 4. Hear, O God, hear, O our God, for we are despised. Turn their reproach on their own heads and give them as plunder to a land of captivity. Prayer ni Nehemiah. Na Lord, nagsusumbong si Nehemiah kay Almighty Father. We are despised. Inaaway nila kami. Bigyan mo kami, Lord, ng justice. Sinasabi dito ni Nehemiah. Ibinibigay ni Nehemiah yung kanyang pain kay Almighty Father. Hindi gumaganti si Nehemiah at saka yung kanyang mga kasama ng paninirang puri. Verse 5, do not cover their iniquity and do not let their sin be blotted out from before you, for they have provoked you to anger before the builders. Ang ibig sabihin ni Nehemiah dito, ikaw ang ginagalit niya, Almighty Father, kasi si Nehemiah ang napag-utusan ni Almighty Father. Ngayon kung ayaw nila Tobia at saka ni Sanballat, yung ginagawa ni Nehemiah, hindi si Nehemiah ang kalaban ni Sanballat at saka ni Tobia. Sino ang kalaban? Ang kalaban nila ay si Almighty Father. Ginagalit nila si Almighty Father. Kasi pag gumagawa ka ng binibigay mo kay Almighty Father, sinusunod mo si Almighty Father sa ibinigay sa iyo na trabaho ni Almighty Father. Kung merong mga tao na nangaaway sa iyo, hindi ikaw ang inaaway ng mga tao na yun, kundi si Almighty Father. Ang kalaban nila si Almighty Father. So lahat ng bagay na ginagawa natin, i-dedicate natin kay Almighty Father. At magpapasalamat tayo sa strength na binibigay sa atin ng Almighty Father, tsaka sa inspiration, sa lahat-lahat. At pag ibinigay mo lahat kay Almighty Father yon, so na kay Almighty Father na lahat-lahat. So si Almighty Father ngayon ang kalaban ng mga tao na nangaaway sa iyo. So ang minamock o pinagtatawanan ni Sanballat tsaka ni Tobia, si Almighty Father. Verse 6, so we built the wall, and the entire wall was joined together up to half its height, for the people had a mind to work. Sabi ni Nehemiah, gumagawa kami ng pader. At yung buong pader na yon ay magkakadugtong na. Pero ang taas lang nung pader ay kalahati pa lang. Imbis na mataas yung pader, kalahati pa lang. Inuuna muna nila yung ilalim na part ng pader or ng wall. So pag okay na yung maliit na part ng pader, itataas naman nila ngayon. Ganun man pagawa. No? Yun kasi nakadescribe dito. Uunahin muna nila ilalim, no? Half of its height muna. Tapos pag matigas na or stable na yung ilalim, sa kanilang line yung dadagdagan ng taas yung wall. For the people had a mind to work. Dahil, anong ibig sabihin nito? Nakafocus ang mga trabaho. Nakafocus ang mga tao sa trabaho nila. Ang trabaho nila ay gawin ang wall, gawin ang Judah, i-rebuild ang Jerusalem. Nakafocus, hindi sila focus sa chismisa. Hindi sila focus sa pakikipag-away. Hindi busy si Tobia, si Sanballat. Ang daming reaction, hindi busy. Pero pag ang tao busy siya sa paggawa ng pinag-uutos sa kanya ni Almighty Father, yung mga bagay na hindi importante, mawawala na sa isip mo. Kasi nakafocus ka kay Almighty Father. Sa pinagagawa sa'yo. So verse 7, now it happened when Sanballat,
Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So, si Sanballat, si Tobiah, pati yung mga Arabs, Ammonites, tsaka yung mga Ashdodites. Yung mga Ashdodites, ito ay mga yung Ashdod, isa sa main city ng Philistine. Pero ito ngayon ay sakop na ng Israel. Itong Ashdod sa ngayon. Itong Ashdod, meron silang fish god. Ang pangalang fish god ng mga Ashdodites, si Dagon or Dagon. Kasi yung Ashdod, gilid yon ng dagat. Ngayon, nagpe-pray sila. Mediterranean Sea ba yung gilid ng ano? Yung trabaho nila fisherman. Kaya meron silang Diyos ng mga isda, fish god. Si Dagon. Ngayon, yung si Dagon na yon, yung sombrero ni Dagon, korteng bibig ng isda. Kung i-check nyo si Dagon sa internet, tingnan nyo yung sombrero ni Dagon, korteng yung kanilang fish god, korteng isda, bibig ng isda yung sombrero. Meron ba, ngayon ba, meron bang religious leader na korteng isda yung sombrero? So, galing yun kay Dagon na fish god. Dahil nga, itong mga taga-Ashdod, gilid sila ng dagat, para marami silang huli, nagdadasal sila kay Dagon. Hindi sila madunong. Kasi, ang gusto nilang Diyos, yung may mga expertise, halimbawa, expert sa halaman, may iba silang tinatawag para sa Diyos ng halaman. May iba silang tinatawag para Diyos ng pagpapayaman. May iba silang tinatawag para Diyos ng isda. Kaya nga itong si Dagon. Pero si Almighty Father, lahat expert. Hindi kailangan ni Almighty Father or ni Jesus Christ ng tawagan mo yung Diyos ng mga isda para tulungan ka ng Diyos ng mga isda. Tawagan mo yung Diyos ng mga puno para tulungan ka sa mga puno. Tawagan mo yung Diyos ng mga doktor para tulungan ka ng mga doktor. Diyos ng doktor, ganon. Hindi ganon. Dahil si Almighty Father, siya ang creator ng mundo na to. Expert lahat si Almighty Father. Bakit tatawag pa tayo ng Diyos ng mga isda, Diyos ng mga puno, Diyos ng mga halaman, Diyos ng mga animals, Diyos ng mga aso? Sino lahat na nag-create? Si Almighty Father. Sino ang kanyang authority, na binigyan authority? Si Jesus Christ. Gamitin natin ang name ng Jesus Christ kung magpe-pray tayo. Hindi natin kailangan pang tumawag ng iba-ibang mga pangalan. At itong mga to, itong may mga Diyos-Diyosa na to, na may mga fish god, meron silang mga statue. At hindi totoong Diyos yun dahil walang buhay yun, walang hininga, hindi nakakapagsalita, hindi nakakapaglakad, bubuhatin mo pa, gano'n, papasayawin mo pa, gagano'n mo. Hindi totoong Diyos yun. Ha? At si Almighty Father, ulitin ko, si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi mo siya pwedeng ilagay sa isang kahoy. Ito, si Jesus Christ, hindi pwede. Tapos yun ang doon ka magdadasal, bibigyan mo ng kandila, bibigyan mo ng insenso, bibigyan mo ng pagkain, o kaya mga ninuno nyo. Hindi pwede. Hindi totoong Diyos yung mga yon. Dahil ang Diyos natin, ang tatay natin, creator ng mundo na to, buhay siya, powerful siya. Hindi natin kailangan buhatin. Si Jesus Christ, mag-isa siyang umakyat sa nag-ascend sa heaven. Hindi siya, walang bumuhot sa kanya. Powerful. Jesus Christ.
So itong mga to, kaya iba ang ugali nila, si Sanballat, si Tobiah, yung mga Arabs, Ammonites, and Ashdods. Iba kasi ang kanilang ginagawang Diyos, false gods. Kaya pati yung ugali nila, iba rin. So tayo, bilang mga Christians, followers of the Almighty Father, dapat ang ugali natin kaugali ni Jesus Christ. Siya ang gagayahin natin. Sa ngayon, hindi pa tayo kagaya ni Jesus Christ. Nagkakasala pa rin tayo. Hindi tayo perfect. Pero darating ang time. Kaya nag-aaral tayo ng salita ni Almighty Father. Kinikilala natin yung tatay natin at nakikilala natin ang tatay natin at nakikilala rin natin yung kabutihan ni Jesus Christ sa atin. Di ba yung tatay natin na full of love? Kaya dapat tayo full of love din. Ngayon itong si Sanballat, si Tobiah, Arabs, Ammonites, and the Ashdods, ano sila? Puro inggit. So hindi nila Diyos si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kasi iba ang kanilang ugali. Ito natin na verse 7. Now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdods heard that the walls of Jerusalem was being restored and the gaps were beginning to be closed, and they became very angry. Ba't sila nagagalit? Hindi naman pinakikilaman yung kanilang lupa. Judah naman ang ginagawa ng mga Jews. Ba't nagagalit itong mga to? Verse 8. And all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. Nag-conspire sila, nag-meeting pa sila para gumawa ng kaguluhan. Nag-meeting sila, nagsama-sama sila. Anong pinag-meetingan nila? Aatakihin nila ang Jerusalem. At ano pa ang gusto nilang gawin? Create confusion para ma-stop ang ginagawa nilang to rebuild Jerusalem. Sa buhay natin, may mga gatong tao, di ba? Para guluhin ang buhay natin, aawayin nila tayo, gagawa ng confusion. Pero, hingi tayo dapat ng kalakasan kay Almighty Father to overcome all these things. Yung mga tao na nangaaway sa atin. Yung mga tao na gusto ng gulo. Yung mga tao na gusto ng confusion. Verse 9, nevertheless, we made our prayer to our God, and because of them, we set a watch against them day and night. So, anong ginawa ni Nehemiah? Nag-pray sila. Yun ang gagawin nila. Hindi sila magko-conspire to make war with the Ashdods, the Arabs, and the Ammonites. Hindi. Anong ginawa? Pray. Dahil sa sarili natin wala tayong magagawa. Si Almighty Father, may magagawa siya. He's all-powerful, our Father. He will provide for us. He will take care of us. He will protect us. And because of them, we set a watch against them day and night. So, ang ginawa rin ni Nehemiah, nagbabantay sila. Verse 10, then Judah said, the strength of the laborers is failing, and there is so much rubbish that we are not able to build the wall. Yung mga tao, no, ang sabi nila, yung lakas namin, nanghihina na kami. At saka ang daming mga kalat, baka hindi natin matapos ang wall. May mga pinanghihinaan ng loob na rin ng mga Jew. Verse 11, and our adversaries said, they will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease. Sabi ng kanilang mga kalaban, hindi nila alam
Wala silang malalaman at wala silang makikita hanggat nandun na tayo sa kanilang harap. Papatayin natin sila at nang sa ganun, yung kanilang trabaho ay matigil. Dahil sa inggit, magpapatay sila para lang matigil ang pagtatrabaho nila sa pagre-rebuild ng wall ng Judah. Dahil sa inggit, papatay ang mga tao na to. So, bakit ganito sila? Demon possessed mga to. Ha? Kasi hindi sila kay Almighty Father. Mga nagpa-plot ng evil against people. Pag nagpa-plot ka ng kasamaan, kanino ka? Hindi ka kay Almighty Father. Nagpa-plot ka ng rebellion, hindi ka kay Almighty Father. Nagpa-plot ka ng rally, hindi ka kay Almighty Father. Kasi hindi mo sa Kanya pinibigay yung power eh. Gusto mong ikaw mismo ang gumawa ng hakbang. Ganon yun. Give it all to the Almighty Father. Dahil tayo, wala tayong magagawa. Masisira lang ang buhay natin. So, ipagpipilitan natin yung sarili natin. Kailangan pa ba na parusahan tayo ni Almighty Father para lang sumunod tayo sa Kanya? Hindi pa ba tayo natututo? Verse 12. So it was when the Jews who dwelt near them came that they told us 10 times, for whatever place you turn, they will be upon us. Binabantaan sila, may mga Jews na malapit sa kanila nakatira. From whatever place you turn, they will be upon us. Ilang beses silang binabantaan. Tinatakot para yung pagbe-build nila ng wall, hindi sila nakafocus sa pagbe-build ng wall or sa pinapagawa sa kanila ni Almighty Father, kundi ma-focus sila sa takot para mapatigil ang kanilang pinapagawa ni Almighty Father. Verse 13, therefore, I positioned men behind the lower parts of the wall at the openings, and I set the people according to their families with their swords, their spears, and their bows. Kaya ang ginawa ni Nehemiah na isang cupbearer, binigyan siya ng wisdom ni Almighty Father on what to do. Iposisyon ang mga tao behind the lower parts of the wall at the openings. At saka, set the people according to their families with their swords, their spears, and their bows. Lagi silang ready. Binigyan na sila ng heads up. O ganito ang gagawin ninyo pag may mga darating na mga away sa atin, no? Meron na silang may warning ng ibinigay sa kanila, sa mga Jew. Verse 14, and I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people. So si Nehemiah nangunguna, siya ang nakipag-usap sa mga nobles, nobility, no? Sa mga leaders, siya rin ang nakipag-usap. At saka sa iba pang mga tao. Yung nobles, mga royalty to or aristocrats, yung mga mayayaman, yung nakakataas sa society na group of people. Iba pa ang mga leaders. So yung mga leaders, kung sa ngayon mga political leaders to, no? At saka sa rest of the people or the common people. Anong sinabi ni Nehemiah? Do not be afraid of them. Sabi ni Nehemiah, remember the Lord, great and awesome,
Huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin natin si Almighty Father. He is great and awesome. And fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Sabi ni Nehemiah, guided siya by the Almighty Father. Always remember the Lord. Kaya tayo, always remember the Lord because He is great and awesome. At kung may mga away man sa atin, isipin natin yung tatay natin. Siya ang magkikipaglaban para sa atin. Verse 15. And it happened when our enemies heard that it was known to us and that God had brought their plot to nothing. So, yung mga kalaban nila, headed by Sanballat and Tobiah, at saka yung mga Arabs, Ammonites, and Ashdodites, nalaman na alam na nila yung plot against the Jews. No? At saka anong ginawa ni Almighty Father? God that brought their plot to nothing. Nabaliwala ang kanilang mga pag-uusap-usap against the Jews na awayin nila. That all of us return to the wall, everyone to his work. Hindi sila napigil. Ang mga Jews, patuloy sila sa kanilang pagtatrabaho. Verse 16. So it was from that time on that half of my servants worked at construction, while the other half held the spears, the shields, the bows, and war armor. And the leaders were behind all the house of Judah. Lagi silang ready sa kung ano man ang paparating na gulo. So tayo rin, as children of God, lagi tayong dapat ready. How can we be ready? Ha? Ano yung nga yung armor of God? Ano nga yun yung verse na yun? The full armor of God sa Ephesians. So, laging ready si Nehemiah, no? Lagi may armor na dala-dala sila kung may mag-aaway sa kanila. Tapos, dito sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, lagi rin tayong dapat maging ready. Ang galing ni Almighty Father. Siyempre, magaling si Almighty Father. He's the Creator. Sino mo, ready dapat ang mga tao kung may mga away sa kanila. So tayo, as Christians, we must be ready always. Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 14, therefore, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Etong kay Nehemiah, no?
meron silang daladalang mga armor. Dahil baka dadating ang kalaban, ready sila. Tayo ngayon as Christians, dapat din lagi-lagi tayong may daladalang armor. Ano yung armor na yon na binasa natin dito sa Ephesians chapter 6? Yung whole armor of God. Huh? Whole armor of the Almighty Father. Verse 17. Those who built on the wall and those who carried burdens loaded themselves so that with one hand they worked at construction and with the other held a weapon. So dito sa verse 17, dala-dalawa ang kanilang hawak-hawak. Nagtatrabaho sila para sa construction. Tapos, yung kanila namang, meron din silang mga nakahanda na weapon. So, tayo naman, ganun din. Paano gagawin natin? Sa Matthew chapter 10 verse 16. Anong sabi sa Matthew chapter 10 verse 16? Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. So dito sa verse 17, nagtatrabaho sila, pero harmless sila, pero ready sila, may weapon silang dala. Tayo naman, dahil sa tayo ay pinapadala ni Almighty Father, tsaka na Jesus Christ to share the Word of God. Anong dala-dala natin? Armor of God. And then, anong gagawin natin? We will be wise as serpents and harmless as doves. Ready tayo na sa kung ano man ang mangyayari. Magiging harmless as doves tayo, pero wise as serpents. Ganun ang ginawa ni Nehemiah, no? Nagtatrabaho sila, harmless sila, pero meron silang weapon, wise as serpents. Verse 18. Every one of the builders had his sword girded at his side as he built. So yung mga builders, yung mga construction workers, sa lahat na sila, no, kahit babae o lalaki, meron silang hawak-hawak na sword sa kanilang tagiliran. And the one who sounded the trumpet was beside me. At meron din nakabantay. Kung may mga away sa kanila, may magsa-sound ng trumpet. Kasama ni Nehemiah. Verse 19. Then I said to the nobles, the rulers, and the rest of the people, the work is great and extensive, and we are separated far from one another on the wall. Sinabi ngayon ni Nehemiah sa mga royalty or mga noble people, sa mga rulers, at saka sa rest of the people, na yung trabaho na ginagawa nila ay malaki at extensive, malawak. At may chance na sila ay magiging magkakahiwa-hiwalay kasi nga malalayo ang bawat lugar. No? Dahil malaki ang kanilang ginagawa, sama-sama sila kahit wala silang sweldo. Verse 20, wherever you hear the sound of the trumpet, rally to us there. Meron silang meeting place. Pag narinig nyo ang sound of the trumpet, magsasama-sama tayo sa isang lugar. Our God will fight for us. Sabi ni Nehemiah sa Nehemiah chapter 4 verse 20. Our God will fight for us.
So tayo, ngayon hindi tayo matatakot. Because our God will fight for us. Our God will deliver us. He will help us. Verse 21, so we labored in the work, and half of the men held the spears from daybreak until the stars appeared. So lagi silang ready. Verse 22, at the same time I also said to the people, let each man and his servant stay at night in Jerusalem. Dito mo magkasamang nagtatrabaho, isang lalaki pati ang kanyang servant. Pantay-pantay. At the same time, I also said to the people, let each man and his servant stay at night in Jerusalem, that they may be our guard at night and a working party by day. Nagtatrabaho sila sa Jerusalem. At the same time, binabantayan nila na baka may tao na manggugulo sa kanila. Verse 23, so neither I, my brethren, my servants, nor the men of the guard who followed me took off our clothes, except that everyone took them off for washing. Walang nagbibis sa kanila ng damit. Nagtatanggal lang sila ng damit kapag maglalaban na. Kasi lagi silang ready. So tayo din, ganun din. Lagi rin tayo dapat ready. Baka sabi niya, ano mga laban? May laban ba? Yung mga bagay na dumating sa buhay natin, mga events, or may mga tao na hindi maganda yung plano sa atin, or may mga calamities or tragedies. Sino nagpapadala nun? Yung wicked one, no? Yung devil. So dapat lagi tayong ready. Anong dapat nating i-ready? Ulitin natin basahin, ano? Ulitin natin yung whole armor of God. Dahil kailangan natin to sa araw-araw nating pamumuhay. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, or the schemings, or yung plano ng devil. For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi naman flesh and blood ang kalaban natin sa buhay natin. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Sino yung ruler ng darkness? Yung devil. Against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Parang yung pinagawa ni Nehemiah sa kanyang mga kasama, na laging ready dapat, dahil hindi alam kung kailan darating yung kaaway. So tayo, ngayon, applicable sa atin yun. Na tayo dapat laging maging ready, dahil ang kalaban natin hindi tao, kundi against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Kasi yung mga tao, hindi naman yung mga tao ang kalaban mo, kundi kung ano yung lumulukob sa mga tao na yun. Ano ba yung mga principalities? Yung mga nagdodomina ng kasamaan, nadodominahan sila ng kasamaan. Sinusukuban, nilulukuban sila ng kasamaan. Yun ang kalaban natin, yung kasamaan na lumulukob sa tao. Hindi yung tao, kundi kung ano yung lumulukob sa kanya.
Therefore, take up the whole armor of God, that they may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand, therefore, having girded your waist with truth. Bakit girded your waist with truth? Dahil nasa atin yung katotohanan. Yung waist kasi, no? Dito nilalagay sa bewang, ano to, para lumakas, stable ka. Pag nakatayo ka, stable ka. Kaya nandun yung katotohanan sa'yo para stable ka, alam mo yung totoo. Having put on the breastplate of righteousness. Asan yung breastplate? Nandito sa dibdib. Nasa puso mo. Yung tama ang gawin mo lagi. Yun dapat nasa puso mo, yung laging tama ang gawin mo. Yun ang panangga mo. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Sa paa mo naman, lalakad ka with the gospel of peace. Lalakad ka sa kapayapaan, hindi sa kalokohan, hindi sa pagrarally, hindi sa gulo, hindi sa pagrebelde. No. Gospel of peace ang daladala mo sa paa mo. Nakakaintindihan ba? Verse 16, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench the fiery darts of the wicked one. May shield tayo ng faith. Para pag may darts na darating, or may mga kutsilyo, or matutulis na bagay, or mga salita na masasama na binibigay sa atin ng mga tao, yung inangaaway sa atin, ano ang meron tayo ngayon? Meron tayong shield ng faith. Meron tayong pananampalataya kay Almighty Father. May panangga tayo. Malaki ang pananampalataya natin kay Almighty Father. No? Verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Bakit helmet of salvation? Dahil nasa brain mo, nasa utak mo, na save ka. That the Almighty Father will save us. Kaya helmet sa ulo, nakaprotect sa ulo mo. Hindi ka madaling lokohin, or hindi ka maiibahan ng isip, hindi kaya din ng ibahin ng isip mo about sa salvation, na alam natin na ang salvation galing kay Jesus Christ because He is our Savior and Redeemer. And the sword of the Spirit. Meron tayong sword, panglaban. We have the Holy Spirit. Siya ang panglaban natin. We have the Holy Spirit in us. Yun ang ating panlaban. Which is the Word of God. Ang panlaban natin, sword of the Spirit, salita ni Almighty Father. Kaya nga, sword, word, na. Tsaka pag nagsalita si Almighty Father, sword yon, dahil yung powerful yung salita ni Almighty Father. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Laging magdadasal. With all prayer and supplication in the Spirit. Bakit dinagdag na in the Spirit? We have to worship God, pray, and ask in the Spirit. In spirit and in truth. Hindi sa mga idols, hindi sa mga bato, sa semento, sa ginto, sa kung ano-ano man, kundi with all prayer and supplication in the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Perseverance. Persevere. And supplication. Ano ba yung persevere? Magpe-persevere tayo. Yung prayer natin. Dedicated tayo. Persistent. Committed to our Father and Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng perseverance. And supplication for all the saints. Baka sabihin niya, saints, anong saints yun? Saint, lahat ng mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father, we are considered as saints. Supplication, ano yung supplication na yun? Yung pag-request natin or prayers natin kung anong gusto nating mangyari. Kaya, being watchful to this end with perseverance, masigasig tayo
At yung panalangin natin para sa lahat ng saints. Sa lahat, sino ba yung mga saints? Mga nagtitiwala kay Jesus Christ siya, kay Almighty Father, ipapanalangin din natin sila. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya nga itong si Nehemiah, no, pinoprotektahan niya yung mga tao. Kasi nga, hawak-hawak niya yung mga tao, siya ang nagli-lead, ibinigay sa kanya ni Almighty Father. So ngayon alam na natin kung bakit na ikwinento sa atin ni Nehemiah tong chapter 4. No? Lagi tayong maging ready dapat. At ang lagi nating kasama kung may mga away sa atin, si Almighty Father. Makikita sa Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Sinong mga away sa atin kung nasa sa atin si Almighty Father? Sinong mga away? So dapat didikit tayo sa malakas. Sino yung malakas? Powerful. Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Doon tayo didikit sa tatay natin, protector natin. May protector tayo, may savior pa tayo, may redeemer tayo, may creator tayo. So, we are blessed. Mahal na mahal tayo ng tatay natin. Kaya pinapaintindi niya sa atin. Itong Nehemiah, akala natin simpleng kwento lang ito ng tungkol sa pagbe-build ng wall na ni Nehemiah na inutusan. Kundi merong ibang ibig sabihin si Almighty Father dito. Kaya niya to pinabasa sa atin. Ano nga ulit? Maging ready. No? At put on the whole armor of God. We must be wise as a serpent, but meek as a dove. At si Almighty Father, ipaglalaban niya tayo. Kahit sino man ng mga away sa atin, baliwala yan dahil si Almighty Father, siya ay para sa atin. Kung ano man ang plano ng ibang tao, walang magagawa yan dahil hindi naman tao ang kalaban natin, kundi principalities, yung mga lumulukob sa mga tao ng kasamaan. Kasamaan na lumulukob sa mga tao. Dahil ang Diyos natin ang makikipaglaban sa atin. Paprotektahan tayo. So lagi natin isipin, yung tatay natin, iingatan tayo. Hindi niya tayo papabayaan. Magtiwala tayo sa Kanya. Thank you and God loves us all so much.